Yan. Isang sulya po na dito po sa aming naging tanim. Bigante Plus at yung Lab 777 ng Leeds Agri sa'yo, no? Bago pa. So green pa yung yung fresh pa yung pagkaka-harvest dito sa aming tanim, no? So yan na nga. Finally, at i-reveal ko na sa inyo yung aming tanim, yung aming na harvest do po sa C18. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid ay i-reveal ko po sa inyo yung aming tanim at yung naani namin. Kung nakailan nga po ba kami dun sa tanim namin na C18. Yan, inbreed varieties. Pero sa likuran ko, halos tapos na po kami nag-harvest. Tsaka yung itong Bigante Plus at tsaka po doon yung Lab 777 ng Leeds Agri bago pa dumating itong si Hiner na bagyo. Super typhoon na naman. Pero hindi naman ganun kalakas yung bagyo rito sa Nueva Ecija, no? So yan. Unahin muna natin yung C18 mga ka-hybrid para po sa inyong kaalaman. Marami po nagre-request kung ilan po ba yung aming na-harvest. So hindi ko na patatagalin to. So tara, let's go! So yan, isang magandang araw na po mga ka-hybrid. Share ko lamang po yung aming na-harvest o yung naani namin dito po sa inbreed variety na C18. Ayan na po yung resulta, yung aming naani. 162 kabans. So kukumpitin natin po yung kung ilang metric tons po yung naging resulta doon po sa inaani namin na 162 kabans versus sa C18 yung kanyang naging potential yield po rito, no? So kumuha po ako ng 10 kaban doon sa pagkakabenta na mula sa pagkakabenta. Ito po yung naging resulta. Ayan. Kada kaban ay tumitimbang po ng 61, 62, 60. Hindi pare-parehas mga ka-hybrid. Ay 59, 61, may 63 pa. Ayan po hanggang 62. Ayan. So yan po yung 10 kaban na kinuha kong sample, no, doon po mula sa pagkakabenta ng aming palay. Ayan. So 21 kalimutan ko ilagay dyan, 50 per kilo. Ayan. 21.50 po ang ang po sa amin dun sa sariwa. So ngayon kinumpit ko siya, pinagplas-plus ko siya. Ayan po yung naging resulta, 613 kilos. Dinidbay ko siya sa 10 kaban. So ang lumabas po ay 61.3 kilos total average weight. Yan po. Yan po yung kinalabasan doon po sa kanyang timbang. So although yung kasi yung C18 kasi napaka tataba ng kanyang mga binutil. So nakatulong po dun yung tama nga yung sinabi nila na yung fish amino acid ay talagang compare dun sa 3Gs. Maganda rin yung 3Gs, no? Pero yung fish amino acid maganda pala yun sa butil. So pinapabusog niya, pinapataba talaga niya yung butil. So yun. Salamat sa yung mga ating mga ka-hybrid, yung mga suggestion nyo, nakatulong din sa amin, no? Yung mga kasi kami nagda-dry test kami ng anong foliar talaga yung talagang gusto ko ring malaman din natin ng mga ka-farmers natin sa mga may mga farmers kasi nag-stick lang sila dun sa
one foliar lang, kunyari Craft Giant. Subukan nyo rin mga ka-hybrid. Yung para sa amin, una yung Craft Giant, Amo Plant Growth Enhancer. Ngayon ito 3Gs. At ngayon ito yung fish amino acid. So nakadagdag po ng timbang. So napakabigat nung naging resulta nung butil yung C18. Yan mga ka-hybrid. Talagang inatake din siya ng mga kulugo o yung pulse moth, no? So talagang pagdating talaga sa tagulan, talagang umaatake talaga ang pulse moth. Pero hindi siya ganun kadami, no? Hindi katulad dun sa NK namin, no? Napakadami. So hindi kami nag-spray ng fungicide dun ng kung ano-ano. Tapos dito nag-spray kami ng fungicide twice, day 30 hanggang day 70. Ganon, meron pa rin, no? Pero hindi ganon lahat. Pero siguro kulang yung timpla nung aming pag-spray doon sa fungicide. Pero okay na rin, no? Hindi naman lahat. Kasi maganda naman yung naging resulta nung kilos niya. Ayan. So 162 kabans yung aming na-harvest inbreed. Not bad, talagang mataas na yan, no, mga ka-hybrid, yung ani na yan sa inbreed. So may mga iba nakaka 140, 130, 120 at malakas na yun, pero kami talagang 162 kabans. So siguro hindi pa siguro ito yung maximum yung potential yield na inaabot nitong C18. So gusto namin malaman yun, yung talagang kaya kami nagtatry ng mga talaga. So ayan yung naging resulta, no? Yung talagang siguro hindi pa yan siguro yung pinaka-maximum na yield niya. Siguro aabot pa siguro ng 180 yan. So talagang depende talaga sa land prep, yung talagang timing, procedure talaga dun sa, at saka yung land prep talaga kailangan talaga importante dyan, yung maganda talaga yung pagkaka-land prep mo sa lupa. So dahil tag-ulan, dahil nga ay talagang kulang, huwag tayong gagamit ng sobrang nitrogen talaga, yung isa sa mga importante. Dahilan ay nagbawas kami ay 7 bags lang yung na-aksaya namin dyan na fertilizer sa 1 hectare, di ba? Kasi hindi naman matakaw sa abono ang inbreed comparing sa hybrid. Talagang siguro kung hybrid yan, talagang aabot ng 200 talaga yan. So alamin natin, no, yung sa bigante namin kung makakailan, i-reveal ko po yun, tsaka yung sa lab. So dito muna tayo po sa C18 namin, no. So ngayon kinuha ko na siya, no, 162 kaban. So dinidbay ko siya sa 1 hectare siya. So 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. Yan. Yan po mga ka-hybrid. Yan. So, dinidbay ko siya per hectare. So, ang kinalabasan, ganun pa rin. So, divide mo yan, no? 162 kabans. So, ngayon, paano ba natin makukompute yung potential yield niya? Yung metric tons yield niya, no? Metric tons per hectare. So, kinuha ko yung 162 kabans. So, tinimes ko siya. Ayan siya, no? Ayan. Tinimes natin siya sa 61 total average weight. So, ang kinalabasan niya, multiply is, ayan, 9,882. So, round off, 10 na siya, no? So, yan po ang kinalabasan ng, yung naging potential yield ng, itong naani po namin dito po sa C18, no? Nagre-range talaga siya sa 9 to 10 metric tons per hectare. Ayan po. C18 inbred variety. So, yan. So, hindi na po, talagang napakaganda na po itong resulta. 9 to 10 metric tons inbred po yan, no? Pero yung hybrid natin, pero pag ganyan na resulta, maganda na sa ating mga ka-farmers. Pero inbred po yan, mas maganda talaga ang hybrid. Ayan po, talaga, problema lang sa hybrid, ay may mga talagang matindi sa hybrid,
crop standing ng pagdating sa hangin, no. So ito may mga part din na dapa ay dahil ng hangin. Kasi hindi po ganong katangkaran ito, napakabansot po itong C80 na yan. So yan lang po, pero mabilis po yung kanyang maturity kung kayo po ay magta-try nito sa wet season. Kung ang advice ko ay agahang land preparation. Kunyari, May, pwede ka na magpatanim. Yan, para po ay by September, first week ng September makaani ka na. O baka hindi lang, baka August yan. Diba? 162 kabans per hectare, talagang tumama na kami rito. 21.50 kilos. So, tumama na rin. Okay na rin, not bad. Pang hybrid na yan eh. Yung presyo na yan. So, kami pa lang yung pangalawa pa lang nakaani doon. So, yun po yung advantage, no? Yung maagang yung maturity mabilis yung maturity ng yung tatanim. Isa din yun, no? So, yan na po mga ka-hybrid. Ay, konti ko lang na-share sa inyo. Susunod nating topic, yung about harvest naman namin doon sa lab at saka doon sa Bigante Plus. So, yan. So, yun na po. Ay, maraming salamat po. Ay, tanong po natin mga ka-hybrid, no? Kung saan ba na makukuha to at mabibili, no? Marami po ito rito sa Game Ban Webesia. So, sabihin nyo lang, si 18, no? Yung mabilis na maturity. At sa ibang agri-supply, hindi ko alam kung meron pa yan. So, hindi po, binili lang din namin ito. So, nagtatry kami, nagtatanong sa mga agri-supply. So, yan. Si 18. Matagal na kasi yan, si 18 na yan. At, siyempre, masubukan namin kung ano yung magiging resulta nito. Maganda naman yung naging resulta niya, no? So, yan, mga ka-hybrid. So, yan na po, mga ka-hybrid. Munti kong share muli. At ingat po. At don't forget, subscribe to my YouTube channel. At pakishare na lang din po. At pakilike. At sa mga solid po natin, mga ka-hybrid. At mag-ingat po tayo. At God bless.